natin FM sa Blayan, 103.3. Radyo natin San Antonio, 100.7. Radyo natin Santiago City. Radyo natin Santa Cruz, 106.5. Delivery City, 90.1. Hot FM Tumawini. Radyo natin Tabuk, 103.7. 107.1 Radyo natin Iriga. 107.1 Hot FM Ormoc. 105.7 Radyo natin Allen. 105.5 Radyo natin FM Bay City. 105.3 Radyo natin Gimba. 104.9 Radyo natin Katanawa. 104.9 Radyo natin Calbayo. 104.1 Radyo natin Oras. 104.1 Radyo natin Borongan City. 103.9 Radyo natin FM Naval Biliran. 103.7 Radyo natin Giwan Eastern Samar. 103.7 Radyo natin Kabankalan. 102.9 Radyo natin Baybay City. 98.1 Radyo natin Hagna Bohol. 94.9 Hot FM Masbate. 91.9 Radyo natin Sorsogon City. 90.9 Radyo natin Lawang. Radyo natin Bayugan, 105.7. Bislig City, 91.1. Radyo natin Kandilan, 89.1. Radyo natin Hingoog City. Radyo natin Isulan, 101.3 FM Sultan Kudarat. Radyo natin 101.7 Kabasalan. Radyo natin Kinabawan, 107.1 FM. Hot FM, Lanao del Norte, 88.3. Radyo natin Rebak, Sultan Kudarat. Radyo natin Malita, 105.5 FM. Radyo natin Marawag, 106.9. Radyo natin Marawi, 96.9. Radyo natin Margo Cebu. Radyo natin San Francisco, 104.9. 92.1 Radyo natin Sandangan. RN Tacorong, Sultan Kudarat. RN Tagub. Radyo natin Santo Tomas, 105.4. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Kabisayan ug Mindanao, kutob sa mabot sa atong Sibya, mayong buntag kanatong tanan, anihan na usab kita ning atong tulumanon, himaya sa Dios. Mayong buntag Brother Alex, mayong buntag Brother Gong, mayong buntag Tersusan, atong mga kaubanan nga Saint Raphael Choir, atong tibayaon ang atong mga kaigsunan nga naminaw, maayong buntag. Anihan na usab kita ning atong tulumanon, og ubani kami ninyo ni ining katluan ka minuto sa atong pagsibya, panaw sa atong pagtuo, panaw sa atong pagpamalandong alang ning Domingo sa pagbunyag sa Ginoo. Apan sa dili pa, mahangyo ako kaninyo nga atong iuban sa atong pag-ampo karon ang atong mga igsuon nga frontliners ni ining atong pagpakigubat sa sakit nga COVID-19. Ingon man usab ang atong mga kaigsunan nga magtutudlo, mga mangingisda ug uban pa nga nagkalain-laing institute diha sa atong katilingban nga kabahin sa ato ang pagpakabuhi ning kalibutan. Sa dili pa ang atong pamalandong, atong sugdan kini sa ato ang pag-ampo ug atong ipubutang ang atong kaugalingon diha sa presensya sa Dios. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Gracious God, in Jesus Christ, baptized by John in the Jordan, you came to share our life and deliver us from sin and death. As we are baptized with water, pour out your Holy Spirit upon us to make us your beloved children. We ask this through Christ our Lord, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Malipayon, Hallelujah, di malipayon.
sa Diyos. Kitang tanan anak sa Diyos. Hallelujah. Ako anak sa Diyos. Ikaw anak sa Diyos. Kitang tanan anak sa Diyos. Sayaw, sayaw, tutay, kamot, ikaw ay kawan. Hawak, ipiyay, tuyong kamay. Sayaw, sayaw, tutay, kamot, ikaw ay kawan. Hawak, ipiyay, tuyong kamay. Ako igsoon mo, kitang tanan man nagsuon. Hallelujah! Ako igsoon mo, kitang tanan man nagsuon. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaw ay kawan. Hawak ikiyay, tuyo kamay. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaw ay kawan. Hawak ikiyay, tuyo kamay. The first reading is taken from the book of Isaiah. Come here, all you who are thirsty. Come to the water. All who have no money, come. Yes, without money and at no cost. Buy and drink wines and milk. Why spend money on what is not food and labor for what does not satisfy? Listen to me, and you will eat well. You will enjoy the riches of fare. Incline your ear and come to me. Listen, that your soul may live. I will make with you an everlasting covenant. I will fulfill in you my promises to David. See, I have given him for a witness to the nations, a leader and commander of the people. Likewise, you will summon a nation unknown to you, and nations that do not know you will come hurrying to you for the sake of Yahweh your God, the Holy One of Israel, for he has promoted you. Seek Yahweh while he may be found. Call to him while he is near. Let the wicked abandon his way. Let him forsake his thoughts. Let him turn to Yahweh, for he will have mercy. For our God is generous in forgiving. For my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, says Yahweh. For as the heavens are above the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts above your thoughts. As the rain and the snow come down from the heavens, and do not return till they have watered the earth, making it yield seed for the sower and food for others to eat, so is my word that goes forth out of my mouth. It will not return to me idle, but it shall accomplish my will, the purpose for which it has been sent. The word of the Lord. Thanks be to God. Pamation ko, Jesus, ang tingog malumong sa dugo nga giula mo, hugasan mo ako. Budol ako kanimo, Jesus, iluy sa dugo mo nga halad mo sa krus. Bisan mahugaw ako sa salad na putus, kahugaw ko, hugasan mo, maputli na ako. Budol ako kanimo,
sa dugo mo, nahalad mo sa krus. Dinadapit mo ako sa pakikait mo, sa baton nga paglaom, sa gugmamanusan. Modol ako kanimo Jesus, Iloy sa dugo mo, nahalad mo sa krus. Modol ako kanimo Jesus, Iloy sa dugo mo, nahalad mo sa krus. The second reading is taken from the letter of Paul to the first John. All those who believe that Jesus is the anointed are born of God. Whoever loves the Father loves the Son. How may we know that we love the children of God? If we love God and fulfill His commands, for God's love requires us to keep His commands. In fact, His commandments are not a burden, because all those born of God overcome the world. And the victory which overcomes the world is our faith. Who has overcome the world? The one who believes that Jesus is the Son of God. Jesus Christ was acknowledged through water, but also through blood. Not only water, but water and blood, and the Spirit too. Witnesses to Him, for the Spirit is truth. There are then three testimonies: the Spirit, the water, and the blood. And these three witnesses agree. If we accept human testimony, with greater reason must we accept that of God, given in favor of His Son, the word of the Lord. Thanks be to God. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. And also with you. The proclamation of the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord Jesus Christ. He preached to the people, saying, "After me comes one who is more powerful than I am. I have baptized you with water, but he will baptize you in the Holy Spirit." At that time, Jesus came from Nazareth, a town of Galilee, and was baptized by John in the Jordan. At the moment he came up out of water, heaven opened before him, and he saw the Spirit come down on him like a dove. And these words were heard from heaven: "You are my Son, the beloved, the one I have chosen." Brothers and sisters, the gospel of our salvation. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Maigsuon, karong Domingguha, gisaulog ang pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo didto sa suba sa Jordan.
Ang iyang bunyag pinaagi ni San Juan Bautista mo'y agi og timaan og pag-abli sa usa ka mahinungdanong tahas ug yugto sa iyang kinabuhi isip anak sa Dios nga nagpakatawo uban kanato. Sulod sa katluan ka tuig nga nagpuyo siya sa usa ka yano ug simpleng pamilya ni Maria ug ni Jose. Nagpuyo sa usa ka pribado ug yano ug simple nga kinabuhi. Unya sa wala lang damha ni ining higayuna, sa iyang bunyag miabot ang panahon nga magsugod siya sa iyang espesyal nga misyon sa iyang kinabuhi. Usa ka buluhaton nga giplano gikan sa kahangturan. Gani ato man kini nga mabasa diha sa mga panagna sa propeta sa daang kasabutan nga mao si propeta Isaias. Ug human gayud sa makahuluganong bunyag, ang atong Ginoong Hesukristo nagsugod sa iyang tahas. Naghimo siya mga milagro ug pagdiskommunyon sa mga panulay. Diha sa daghang tawo, taliwala, iyang gimantala o giwali ang gingharian sa Dios. Nagsugod siya sa pagmantala nga ang tanan angay maghinulsol, nga ang gingharian sa Dios haduol na o giablihan na para kanato. Ato mahinumduman nga sa daang kasabutan, ang mga pagbasa mahitungod kini sa kapungot sa Dios tungod sa pagpakasala sa atong unang mga ginikanan. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios alang kanato, iyang gipadala ang iyang anak ug nakigpuyo uban kanato. Ug mao kini ang pag-abli sa langit alang kanatong tanan sa pag-abot sa iyang anak. Ug sa iyang pagwali, giayo usab ni Jesus ang mga masakiton. Gihatagag pananaw kadtong mga buta. Gipasahilo ang mga makasasala. Gipakaon ang mga gigutom sama ni adtong 5,000 ka katawhan. Gigakos ang gagmay nga mga bata. Giprotektahan ang mga katungod sa mga byuda. O gihupay ang mga kabos sa ilang kapobrehon. Diha kang Jesus na tuman ang tagna ni propeta Isaias. Aniya ang akong alagad nga gituboy ko. Ang akong pinili nga kaniya gikalipay ko. O gibutang ko kaniya ang akong espiritu ug magadala siya sa hustisya sa tanang mga nasod. Samtang gisaulog nato isip simbahan ang kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo, gipahinumduman usab kita sa atong kaugalingon ug sa atong tagsa-tagsa ka mga obligasyon sa dihang gidawat nato ang bautismo. Ang ginungdan sa pagbag-o sa atong kinabuhi, di nahimo kitang mga tinun-an ni Jesus ug mga miyembro sa iyang Santa Iglesia. Sa wala pa kita mabunyagi, kita mga minugna lamang nga binuhat sa Dios gikan sa lapok nga iyang giumol ug iyahang gipahulaman sa iyang hinuypang gininhawa. Apan sa dihang kita nakadawat sa sakramento sa bunyag, kita iyang giisip nga mga anak ug manununod sa iyang gingharian dito sa langit ug wala niya lantawa ang mga kangil-an ug kasaypanan nga atong nahimo. Mao mga igsuon nga mao kini ang dugukan sa atong sukaranan sa atong pagkatawo niining kalibutan. Sa butang nga dili makuha gikan kanato. Sa dihang gidihugan kita sa santalana sa atong bunyag, nahimo kitang mga tinatakan nga mga anak nga sumusunod ni Kristo. Mamahimong mawala kanato ang material nga mga kabtangan sama sa atong higala, sa atong trabaho o kaning pisikal nga kaanyag, apan dili mawala ang atong marka o tatak isip mga anak nga lalaki ug babay sa labing labhanang Ginoo. Samtang gisuulog sa simbahan ang kapistahan sa bautismo sa atong Ginoo, gipahinumduman usab kita sa atong kaugalingon nga ang bautismo ang hinungdanon nga pagbag-o sa atong kinabuhi. Dihinahimo kita mga tinun-an ni Jesus
o mga miyembro sa iyahang Santa Iglesia. Sa wala pang atong pagbautismo, kita mga binuhat sa Dios. Pagkahuman sa atong pagbautismo, nahimo kitang mga anak sa Dios, mga manununod. Kini ang atong sukaranan nga ang pagkatao usa ka butang na dili makuha gikan tagsa-tagsa kanato. Sa bunyag pinaagi sa tubig, nahimo kitang makaambit dili lamang sa kinaiya ni Jesus, apan usab sa iyang misyon sa kalibutan. Kita mabuhi sama sa pagkinabuhi niya. Kinahanglan nato nga mabuhi ang kabubuton sa Amahan adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, nga mamahimong gipasabot sa daghang mga butang. Hinuon sa tinuod, nagpasabot kini nga higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan, sa bug-os natong kasing-kasing, sa atong hunahuna, sa atong kalsag ug sa atong kusog. Nagpasabot usab kini nga kinahanglan kita maghigugmaay sa usag-usa, ingon nga nahinigugma ug gihigugma nato ang atong kaugalingon. Mga igsuon ning kapistahan sa pagbunyag sa Ginoo, kita gihagit ug gidasig nga mohatag og dakong importance or value sa atong pagkabinunyagan. Ang bunyag mo ay pinakadakong grasya nga atong naangkon tungod kay pinaagi niini kita usab nahimong mga pinanggang anak sa Dios ug sumusunod sa iyahang balay sa langit. Ang pagkaanak sa Dios mas bililhon pa kaayo kaysa matang sa titulo nga ikahatag niining kalibutan. Diha sa bunyag, nakaambit kita dili lamang sa dignidad ni Kristo, kundi sa iyahang misyon nga ni sa kalibutan. Ang gugma sa langit ng Amahan mao'y nagdasig kang Kristo sa pagbuhat sa iyang misyon niining kalibutan. Hinaot nga kita usab isip mga sinagop nga mga anak sa Dios, madasig sa pagpakaylap sa maayong balita ni Kristo ngadto sa tanan niyang katawhan. Sakit lang kaayo palandungon nga daay mga ginikanan nga gaapas lang sa papel sa bunyag ng baptismal certificate, dili sa epekto sa sakramento ug ang mga bertudis nga makuha niini diha sa bunyag. Unta mga igsuon, dili lang ta Kristiyano sa ngalan, hinunua sa buhat ug sa atong kinahiladman. In order to understand to this feast and what took place at the River Jordan, we have to go far beyond seeing Jesus' baptism as a matter of dealing with sinfulness. Baptism is, as it true of all sacraments, an isolated ritual. It takes place in the context of our whole life and the life of the community where we belong. Whether we are baptized as children or as an adult, what primarily is happening is that we become incorporated, embodied into Christian community. We become not passively but actively members of the body of Christ. Amen. Salamat
Salamat Ginoo sa tanan. Salamat sa grasya nga imong gihatag kanamo karong adlaw ug sa umalabot pa. Mga igsuon kining atong paglupad sa kahanginan nahimong posible pinaagi sa Society of Missionary Brothers of Our Mother of Perpetual Help. Pinaagi ni Monsignor Esteban Grenke, ang umaabot nga obispo sa Diocese of Kansas. Ug usab pinaagi sa pagtugot sa 103.9 Radio Biliran uban sa atong station manager aron makalupad kita sa kahanginan. Ang Holy Catholic Church nagbugna niining tulumanon aron kadtong hilit nga mga dapit nga dili maabot sa atong pisikal nga misyon makadungog gihapon sa mensahe sa Dios pinaagi ning atong tulumanon sa radyo Himaya sa Dios. Ang atong simbahan padayon karon sa iyang vocation campaign alang niadtong individual nga miling mosulod sa ato ang seminaryo, ang St. Francis of Assisi Minor Seminary. Kinsa katong willing nga mo-undergo og seminary formation, edad 25 hangtod 70 pataas, palihog lang pagkontak sa mga numero sa atong simbahan ug usab ang pag-email bakaha sa ato ang email na designate para niini. 24/7 ang atong simbahan nga mo entertain sa mga tawo nga andam mosulod sa pagkapari. Mga igsoon, ang keynote sa atong ebanghelyo karong adlaw nagagkanayon. I have baptized you with water, but He will baptize you in the Holy Spirit. Ang atong salmo mabasa nato sa basahon ni Propeta Isaias kapitulo 12 nga nag-ingon, You will draw water joyfully from the springs of our salvation. Mga igsuon, wala naman kitay igong panahon na hagtos na lang ang tabil sa atong tulumanon. Ako na lang ibilin kaninyo ang fundamentals of Christian faith nga tumabasa sa letter of Paul to the Romans chapter 14 verse 19 nga nagkalayon. Let us then make it our aim to work for peace and strengthen one another. Wala na gyud kitay igong panahon sa ngalan sa atong mahal nga Arsobispo, Archbishop John Ruar, uban sa atong mga kaobispuhan tibuok kalibutan, sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa 103.9 Radio Biliran ug sa atong diocese sa Territorial Prelature of the Philippines, kini ang inyong higala sa kahanginan, Bishop Agustin Ciliero. Moingon kanito, atong daygo ng Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Ito po si